Makakamit natin ang kabutihan dito sa dunya hanggang sa akhirah kung andun sa iyo yung kasbul halali, yung paghahanap buhay na marangal, yung paghahanap buhay na halal, yung paghahanap buhay na walang halong haram, kasbul halali. Ito yung pinakamasakit sa atin, na may mga Muslim na kung saan naghahanap buhay sila, kumakayod sila para sa kanilang pamilya, pero ang problema, yung kanilang pagsisikap, yung kanilang paghahanap buhay, yung kanilang kayod ay hindi galing sa halal, kundi galing sa haram. Alam mong bawal yung pagtitinda ng sigarilyo, nagtitinda ka. Alam mo yung bawal magtinda ng alak, nagtitinda ka. Masakit man ito, pero ito yung katotohanan. Na may nakikita tayong mga Muslim na ang kanilang hanap buhay, isinusubo nila sa kanilang bibig, isinusubo nila sa kanilang mga anak na mga pagkain ay mula sa hanap buhay na haram. Meron pa nga sa ating mga kapatid, sorry, pero ito yung totoo. Nagpa-5-6, nagpapautang na may tubo. Ito ang karamihan na negosyo para lang umangat sa buhay. Si Muslim naman, pinasok ito. Si Muslim naman, nagpautang, nilagyan ng tubo. Para lang magkaroon ng hanap buhay. Ito ba ay may tuturing na halal na hanap buhay? Hindi. Dahil sa relihiyong Islam, ipinagbawal ang ganitong mga hanap buhay na kung magpapautang ka, nilalagyan mo ng tubo sa iyong kapwa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung gusto mo ng maayos na pamumuhay, kung gusto mo ng mabuti, kabutihan, hindi lang sa dunya, pati na sa akhirah, sikapin mo na ang iyong hanap buhay ay hindi mahaluan ng haram. Sinabi ni Sheikh Sulaiman bin Rabi', kung gusto natin magkaroon ng kabutihan dunya akhirah, gawin natin ang panglimang ito. Ano ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Walibasut taqwa. Ang magkaroon ka ng kasuotan na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito naman ay para sa mga kababaihan. Kasi tayong mga lalaki ay wala namang problema sa atin. Hanggat hindi nakikita yung ating mga tuhod at ang ating pusod, ay walang problema doon. Ngunit ito ay para sa mga kababaihan na dapat magkaroon sila ng pananamit na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Walibasut taqwa dhalika khair. Magkaroon kayo ng damit, magsuot kayo ng damit na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung damit na may takot kay Allah? Kagaya ng hijab. Sinusuot mo yung hijab kasi may takot ka kay Allah. Kasi kapag hindi ka naghijab, ikaw ay parurusahan ng Allah. Ito ay libasut taqwa. Ito ay kasuotan ng pagkakaroon ng takot kay Allah. Ano pa? Abaya. Ikaw ay nagsusuot ng abaya, sister. Dahil ito ay utos sa iyo ni Allah na para takpan ang iyong masiselang bahagi. Ito ay kabilang sa libasut taqwa. Kabilang sa kasuotan na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ginawa mo ito, sister or brother, magkakaroon ka ng kabutihan sa dunya hanggang sa akhirah. Dahil naisakatuparan mo ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walibasut taqwa dhalika khair. Magkaroon kayo ng panamit o magkaroon kayo ng damit na andoon yung pagkakaroon ng takot kay Allah dahil ito ang pinakamainam para sa inyo. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Binabasa natin ito sa suratul Fatiha. Sinasabi natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, na sa iyo lang kami sasamba Allah at sa iyo lang kami mananalig. Ibig sabihin yung tiwala natin, yung pag-asa natin, doon lang natin ibigay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano mang problema na dumating sa atin, magtiwala lang tayo kay Allah. Manalig lang tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil minsan kapag ang isang tao ay nawawalan na ng panalig kay Allah, nawawalan na ng tiwala kay Allah, minsan nakakagawa na tayo ng haram. No choice ka na eh, ang hirap na ng buhay eh. Papasukin ko na to ustad kahit haram, basta makakain lang ang aking pamilya. Mga kapatid, hindi po ganyan. Hindi ibig sabihin na naghihirap ka ay pwede ka nang gumawa ng ipinagbabawal ni Allah. Hindi yun konsiderasyon. Kasi marami ang nagsasabi, ustad, mahirap na ustad, no choice na talaga ako. Papasukin ko na ito kahit na labag sa Islam. Lagi lang natin isipin na andyan si Allah subhanahu wa ta'ala. Magtiwala lang tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin walain ang ating pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga taong malakas ang kanilang tiwala kay Allah kahit walang-wala na? Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad? Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Ang mga taong nagtitiwala kay Allah, para silang ibon
na umalis sa kanilang bahay, na gutom, pag-uwi sa kanilang bahay may daladalang pagkain. Ganito ang mga taong may pagtitiwala kay Allah. Kung binigyan ni Allah ang mga ibon ng pagkain dahil sila ay nagsisikap, bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan o biyaya kapag ikaw ay nagsikap sa pamamagitan ng halal, hindi po sa pamamagitan ng haram. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag natin kalimutan na andyan si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sa iyo lang kami sasamba Allah at sa iyo lang kami magtitiwala.